Ang mga ulat ng pag-atake sa mga kasapi ng revolusyonaryong Gwardiya ng Islam sa Tehran ay nagpapakita na pumasok na ang rehimen sa mas mapanganib at mapanirang yugto sa bansa. Mayong Biyernes, ika-17 ng Abril, 2026, ang pangunahing punto ay hindi na lang ang digmaan sa labas. Ang mabigat na yon ay ang posibilidad na umabot ang krisis sa mga lansangan ng kabisera ng Iran at tamaan mismo ang pinakapuso ng proteksyon ng sistema. Kapag may palatandaan na ang mga lalaking konektado sa panunupil ay nagiging target, malakas ang mensahe. Lumipat na sa kabilang panig ang takot sa isang bahagi ng lipunan at napapansin ito ng rehimen. Ang nangyayari sa aktwal ay ang unti-unting pag-ipon ng pagkaputpot. Ang revolusyonaryong Gwardiya ng Islam at Basij na matagal nang ginagamit para magbantay at supilin ang protesta ay kasali na ngayon sa kaguluhan ayon sa Reuters. Ayon sa Reuters, inatake ang mga Basij station sa Tehran dahil bahagi sila ng kontrol ng rehimen. Kumpirmado rin ang pagkamatay ng mga mataas na opisyal tulad ni Gholam Reza Soleimani, pinuno ng Basij, at Majid Kademi, pinuno ng intelihensya ng Gwardiya na tinamaan sa Tehran ngayong buwan. Mahalaga ito dahil ipinapakita nitong hindi na ganang katibay ang proteksyon ng rehimen. Sino ang nasa gitna ng krisis na ito? Sa isang banda, ang rehimeng Iranian. Sinuportahan ng revolusyonaryong Gwardiya ng Islam ng Basij at ng isang aparato ng panunupil na muling naging marahas mula noong mga protesta noong Enero. Sa kabila, isang lipo ng sawang-sawa na sa implasyon, kawalan ng trabaho, pagkakabukod, digmaan at panunupil. Iniulat ng Reuters na nangangamba ang gobyerno sa panibagong pagsiklab ng kaguluhan sa loob ng bansa kapag tumindi ang epekto ng digmaan sa ekonomiya. Inilalarawan ng ahensya ang kasalukuyang panahon bilang isa sa pinakamapanganib para sa sistemang Iranian. Sa pamamagitan ng pag-aresto, pagbitay, mobilisasyon sa lansangan at pagbaba ng minimum na edad para palakasin ang mga pwesto ng pagbabantay. Saan nakatuon ang pressure na ito? Sa Tehran, sa pampulitikang puso ng rehimen, ngunit pati na rin sa buong ekonomiya ng bansang Iranian. Pinutol ang internet habang may protesta at hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik. Ayon sa Reuters, malaki ang epekto nito sa negosyo at komunikasyon. Iniulat ng AP ngayong linggo na tuloy pa rin ang digital blackout kaya umaasa ang mga tao sa opisyal na kwento ng rehimen. Kapag pinutol ng gobyerno ang internet, pinupuno ng militar ang mga kalsada at dumami ang pag-aresto, hindi ito lakas kundi takot. Paano umabot dito ang rehimen? Dahil sa digmaan, panunupil at pagbagsak ng ekonomiya. Iniulat ng Reuters noong Marso na pumasok ang Iran sa labanan na mahina na at lalong lumala ang sitwasyon. Inilarawan ng ahensya ang ekonomiyang lugmok na at tinamaan pa ng digmaan habang pilit pinipigilan ng mga otoridad ang pag-aalsa sa bansa. Kasabay nito, masinigpitan pa ng Estados Unidos ang presyon sa dagat at kalakalan ng Iran. Iniulat ng Reuters at AP ang pagharang sa mga pantalan ng Iran matapos mabigo ang mga pag-uusap. At ngayong Biyernes, humigit kumulang 40 bansang nagtipon upang talakayin kung paano maibabalik ang paglalayag sa kipot ng Hormuz kapag natapos na ang labanan. Ipinapakita nito ang laki ng pinsala. Bakit napakabigat sa politika ang pag-atake sa mga lalaking konektado sa Iranian Guard? Hindi lang militar ang Islamic Revolutionary Guard. Sila rin ang haligi ng rehimen mula sa loob. Sila, kasama ang Basij, ang tumutulong na pigilan ang mga protesta, protektahan ang mga lider, kontrolin ang mga komunidad at takutin ang mga kalaban. Kapag may ulat na pati ang mga lalaking ito ay target o inaambus sa loob ng kabisera, malaki ang simbolikong epekto nito kahit hindi pa nakukumpirma lahat ng insidente. Kitang-kita ngayon ang tensyon sa paligid. May mga pinunong napatay, may mga impilan na inatake, pinalakas ang panunupil at natatakot ang gobyerno sa panibagong kaguluhan kapag humina ang digmaan. Sa huli, direkta ang pagbasa. Nawalan ng mahalagang tao ang pamunuan. Patuloy na nahihirapan ang ekonomiya. Patuloy pa ring sinisensura ang internet. Nanatiling takot ang mamamayan. At ang Tehran, na dapat sana'y pinakaprotektadong lugar ng makina ng rehimen, ay napapalibutan na ngayon ng mga ulat ng takot, pag-atake at kawalan ng seguridad. Lumilitaw ngayon ang larawan ng sistemang pinipiga mula sa labas at kinakain mula sa loob. At kapag ang makina ng panunupil ay nagsimulang manginig sa loob mismo ng kabisera,
Nauunawaan ng rehimen na ang banta ay hindi na lamang nasa mga hangganan. Nasa sarili nitong mga lansangan na ito